Hello mga engineers! Good day sa iyo! Welcome sa ating YouTube channel. Nandito na naman tayo upang matuto ng isang HPGE hack. Yan, particularly isa tong hack sa ating hydraulic subject. Ang sabi rito, change in draft of ship. Yan, of ship. Meron tayong litrato rito kung saan meron daw isang ship. Ayan, isang barko. Yan. Nasa seawater daw siya. Ayan. Lumubog yung barko. Siyempre, merong lubog yung barko natin. Lumipat daw yung ating barko sa freshwater. Tubig tabang, walang asin. Paglipat ng iyong ship dito sa tubig tabang, meron din siyang lubog. Meron siyang draft. Pero yung kanyang lubog, mas malalim na. Ayan. Mas mahina kasi yung iyong freshwater kaysa sa iyong seawater. Ganun. Less yung kanyang specific gravity o unit weight. Ngayon, merong present dito na formula. Yung delta H mo daw, which is yung change in draft of ship from seawater to freshwater. Yan ay si W over A, wherein yung W mo ay yung weight ng ship. In kilonewtons yan kasi siya ay weight. Area, cross-sectional area of the ship. Ayan. Then, open parenthesis, meron tayong 1 over gamma 2. Yung gamma 2 mo ay yung specific gravity ng pangalawang liquid. Yun yung freshwater. Then, yung una naman ay nandito sa pangalawa. Bale, parang baliktad siya. Ayan. Ngayon, paano tayo nag-arrive sa ganitong formula? I'm sure hindi lang kami yung naka-derive nitong formula na to. Siyempre, meron ding mga iba. Pero dito sa ating video ngayon, tingnan natin ng saglitan lang kung ba't nagaganito ito. Ayan. Dito sa ating ship, kung papansin niyo, ang ship talaga natin ay, ang shape niya ganito, hindi siya linear, di ba? O diagonal to, and dito naman pag ganyan siya, and pabuntis, meaning ang cross-sectional area ng iyong ship ay iba-iba. Okay? Iba-iba, parang bangka. Kung meron kang bangka, ang cross-sectional area ng iyong bangka, yan, kapag hinati-hati mo siya, na parang tinapay, magkakaiba. Pero sa problem natin sa board exam, kung lalabas man ito ulit, kapag nag-take na kayo, ang assumption dito ay yung cross-sectional area na nalubog sa seawater at freshwater, yung cross-sectional area sa seawater ay equal lang sa cross-sectional area ng freshwater. Ayan. May nagkikling-kling. Yung pusa ko yon. Ayan. Nagbebel siya. Yun. Pero, without further ebas, given na yung assumption na constant ang iyong cross-sectional area, i-derive natin ito formula na to. Tara. Okay. Ngayon. Kung ang cross-sectional area mo ay same lang dun sa dalawang cases na yon, pwede nating i-assume na yung iyong object ay same na lang yung cross-sectional area sa entire height. Ano bang object? Yon. Meron ka daw object na same lang yung cross-sectional area sa buong height niya. Ang tawag sa object na yan ay prismatic. Di ba po? Prismatic yung object na yan. Meaning, meron siyang area at meron siyang height. Meron siyang area at meron siyang height. Ang magiging volume mo ay area times height. You can simply equate the volume into the product of the cross-sectional area and its height. Okay? Ngayon, case 1 tayo. For example, meron na lang tayong cylinder na ganyan, wooden cylinder. Kahit anong shape. Wooden cylinder na lang para mabilis. Drawing. Ayan. Meron kang wooden cylinder. Ngayon, itong wooden cylinder mo ay sinubmerge mo sa isang liquid.
Sabihin na natin itong liquid natin ay, okay, ang liquid natin na yan ay gamma F1 ang kanyang unit weight. Ang salt water siya ganyan. Ngayon, alam naman na natin na kapag naglagay ka ng bagay sa isang liquid, ang tendency niyan ay itutulak ng liquid yung iyong object. Diba? Itutulak ka. Kapag nag-swimming ka, itutulak ka. Naramdaman mo. Kaya ka lumulutang eh. Diba? Kaya ka lumulutang. Remember na ang ating object ay may sariling weight. May sariling weight ang ating object. Ngayon, itutulak siya ng buoyant force. Yan. Buoyant force. 1. And, sa tinagal-tagal natin nag-aaral, isa sa pinakakabisado nating formula ay yung ating weight ay equal sa buoyant force. Ayan, walang boyfriend. Ayan, walang boyfriend. And, given na may weight yung ating object, ang buoyant force ay yung unit weight ng fluid multiplied by, okay, multiplied by yung volume na nasubmerge. Multiplied by yung volume na na-displace, which is same lang sa volume na nasubmerge ng object. Ganun siya, di ba? Yun yung buoyant force. Buoyant force is just the weight of the displaced fluid. Okay? Okay. Ayan. Sa case na ito, yung ating buoyant force ay equal dun sa weight na ating object. Ngayon, sabi natin, prismatic ang ating object. Meaning, ang volume niya ay pwede nating i-break down into A times H. Dito, ang volume submerged ay yung height na na-submerged times yung ating area. Okay, di ba? Ngayon, kapag tinuloy natin ito magiging gamma F1. Then, area times yung height na na-submerge. Yun yung submerged, okay? Submerged volume. Okay, meron na tayong formula rito. Iwanan na muna natin to ha. Ganyan muna. Sa pangalawang case natin, same object. Same object po. Then, nilagay natin sa ibang fluid. Itong fluid na to ay, sabihin natin, freshwater siya. Yan. Gamma F2, fluid 2. Meron siyang weight, and meron na naman siyang buoyant force. Siyempre. Pero, iba yung height na na-submerged. Kasi iba yung lakas ng iyong tubig. Yan. Yan po. Ngayon, gamitin natin yung same formula. Your general formula. Ang weight mo ay equal sa, yan, gamma F2, yung submerged. Ito yung una, ito yung pangalawa. Ayan lang, para hindi nakalito. Sige, pwede yung fast forward para, mabilis. Ayan, magiging H2. Di ba po? Ayan. Makikita po natin yan. Ngayon, interested tayong malaman kung ano nga ba yung change ng na-submerged na height ng iyong cylinder. Kasi, dito sa pangalawa, mas malalim. Diba? Ang lalim nung pagka-submerge niya. Dito sa una, mas mababaw yung pagka-submerge. Meaning, ang ating delta H o change in height ay yung H2 minus H1. Sa ganung paraan, siya ay magiging positive. Kaya, hanapin natin si H2 at hanapin natin si H1. Okay. Ayan si H1, ayan si H2. Tara, hanapin natin sila. Si H1 ay i-isolate natin mag-isa. Ilipat natin lahat ng hindi H1 sa kabila. Magiging H1 is equal to sige, okay na itong red. W over gamma F1A. Ayan. Or, gawin na lang natin W over A. Gamma F1. Kaya na lang. Ito yung ating H1. Ang ating H2 naman ay ganun pa rin. W over, lipat natin ito sa kabila. Ayan. Sa ilalim. A times gamma F2.
Yan. I-substitute natin sila dito sa ating equation. Okay, ang H2 natin ay W over A gamma F2 minus W over A gamma F1. Ayan, lumabas. Diba? Lumabas ang W over A na nasa formula natin. Ayan. Diba? Lumabas siya. Ngayon, since may W over A both terms, ilabas natin. Factor out natin. Magiging W over A, then 1 over gamma F2 minus 1 over gamma F1. Doon ang galing yung formula na yun. Actually, pwede mong ilipat ito doon. Diba? Pwede mo siya ilipat doon. Makikita mo na magiging ganito siya. Makikita mo na magiging ganito siya. Magiging delta H times A over W. Ayan. Then, sabi na natin change ng reciprocal ng gamma fluid. Ngayon, kung inilagay mo to sa ilalim, ganito yung magiging mukha niya. 1 over, diba? Weight over. Itong delta A times H, parang siya yung difference na rin ng submerged volume, di ba? Kasi ang ating volume submerged ay area times height. Okay, o tingnan mo. Magiging change ng submerged volume. Diba? Makikita mo na. Makikita mo na. Yung magkabila ang term, parang reciprocal lang din ng iyong unit weight. Diba? Na may change. May silbi ba yan? Meron, pwede mo i-visualize as ganon. Na hindi lang siya random formula na bigla na lang nagkaganyan na may WA. May kita mo na meron silang quite an amusing relationship. Ayan. Yun lang. Ang katuloy ng video na to ay isang sample problem. Tara. Thank you.